Sa loob ng Lingxiao sect, nakaupo si Fang Lingxiao, nakapikit at tila binabalikan ng mahabang landas na tinahak. Habang nagmameditate, wika niya sa kanyang isip, halos 100 taon na akong naglalakbay sa mundong ito ng pag-cultivate ng immortalidad, 60 taon ng kaliwanagan, walang humpay na pag-akyat sa bundok ng karunungan, bulong niya sa sarili. Malalim siyang huminga, at nang iminulat ang kanyang tusong mga mata, ang tingin ay matalim na nakatutok sa kawalan, para bang sinusukat ang mismong kapalaran. Sa paglipas ng daang-daang taon ng pagsasanay, tinamo ko na ang tinaguriang Great Ascension, at ako na ngayon ang pangunahing henyo sa mundong ito. Ang layunin ko, natupad na. Sa isang iglap, ipinungkus ni Fang Lingxiao ang kamay, na wala na parang usok siya sa silid, at muling sumulpot sa gitna ng nagkakaingay na mga tao. Ang alagad na si Lingxiao, mariin niyang idineklara, ay tapos na sa pag-iisa at muling humaharap sa inyo. Naglakad siya ng may tindig na kabayanihan, balot ng naglalagablab na aura, worry apoy na handang lamunin ng ulap. Ngayon, wika niya sa kanyang isip, susuungin ko ang Thunder Tribulation, at aakyat sa kaharian ng mga immortalidad. Samantala, sumambulat ang hiyawan ng mga alagad at kasapi ng sect, talagang huwaran si Junior Brother Lingxiao, ang uwapo at dakila pa. Mula sa kanyang likuran, isang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, bumungad sina Sect Master Fang Qinyan na nasa Mid-Great Ascension Stage at Yazuinjen, ang Vice Sect Master ng Lingxiao Sect, na nasa Early Stage of Great Ascension. Hindi ba't sinabi ko na hindi na kailangang samahan niyo ako? Mariing tanong ni Fang Lingxiao, bahagyang nakakunot ang noo. Lumapit ng bahagya at mariing sumagot si Sect Master Fang Qinyan, mabigat ang tinig na may halong pagkalinga, disipulo, ang Thunder Tribulation, na ito hindi dapat ipagwalang bahala, maging maingat ka sa bawat tibok ng segundo. Patuloy na sambit niya habang itinuturo niya ang kanyang daliri sa itaas, para bang binibilang ang bawat panganib. Ayon sa sinabi ng ating dating Sect Master, ang tribulasyong ito'y ubod ng panganib, paikot-ikot mo itong haharapin bago ang huling pagdadalisay, at kung sakaling. Ngunit, biglang sumabat si Fang Lingxiao ng may ngiting magaan habang nagsasabing, sige na, Master, huwag ka nang mag-alala. Ilang bugso lang ng kulog at kidlat ito, at ako'y magpapatuloy ng walang pangalawang pag-iisip. Samantala, napailing si Ye Zuenjen, nangingibabaw ang pagkabahala, bata, huwag kang maging kampante, mas mabuting maging labis ang pag-iingat. Oo na, tugon ni Fang Lingxiao, parang hangin lamang ang kanilang paalala, lilipad na ako ngayon, huwag na kayong mag-aksaya pa ng salita, Sect Master, Uncle Zuan, manatili kayong panatag. Nang marinig yun, napasigaw sa inis si Ye Zuenjen, ay, Susmar Yosep, yang batang pasaway na ito. Ngumisi si Fang Lingxiao, puno ng kumpiyansa, ilang taon na lang, tiyak, tatapak na ako sa pintuan ng kaharian ng mga immortalidad. Makalipas ang 100,000 taon, muling nagngit-ngit ang langit, isang Thunder Tribulation, ang muling bumagsak sa lupa, yumanig sa bawat nilalang na nasa ilalim ng kanyang bagsik. Galit na itinuro ni Fang Lingxiao ang langit, nanlilisik ang kanyang mga mata habang sumisigaw, buwisit, sinusumpa ko ang iyong makalangit na kulog. Hindi katulad ng iba, ang 9 Thunder Tribulations, ay karaniwang tumatagal lamang ng 3 taon, ngunit ikaw, pinahihirapan mo ako ng 100,000 taon ng walang tigil. Sa mismong sandali ng kanyang pag-aalboroto, isang mabangis na kulog ang bumagsak mula sa kalangitan, tumama ng diretso sa kanya, yumanig ang lupa, nagliyab ang paligid, at kumalat ang usok na parang ulap ng digmaan. Ang balat ni Fang Lingxiao ay sinunog at umuusok, ngunit sa halip na sumigaw, napangiti siya ng mapait habang nagsasabing, oo nga't sinasabi nilang mas malakas ang Thunder Tribulation, mas mataas ang antas pagkatapos, pero ang sampi na ito, 100,000 taon na akong binabayo, tunay na kabaliwan. Patuloy na bulong niya habang mahigpit na pinipiga ang kanyang kamao, ang makalangit na kulog na ito. Maaari pa nitong durugin ang aking cultivation. Ngayon, halos bumalik na ako sa lakas ng isang karaniwang mortal. Ngunit ang katawan ko ay parang pinanday sa mismong apoy ng langit. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, tila may naramdaman, ibinaba niya ang ulo, nag-isip sandali, at mariing bumulong, tila, may target sa akin, nais agawin ng aking katawan. Muling tumingala siya ng may determinasyon habang nakakunot ang noo, at buong tapang na nagdeklara, kung ganun, sisirain ko ang iyong plano. Umupo siya sa lupa, tuwid ang likod, at malamig na nagsabi, sa ugali kong ito, baka napili mo ang maling tao,
Pagkatapos ay pinagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at malakas na sumigaw, halika rito. At sa isang iglap, sumagot ang langit, muling bumagsak ang kulog at malakas na kidlat, dumiretso sa kanyang katawan, nanginginig siya sa tindi ng tama, hanggang sa dumura ng dugo, ngunit habang pinipilit niyang pagsamahin at kontrolin ang lakas nito, nadiskubre niyang kaya pala niyang higupin ang makalangit na tribulation na kidlat at kulog, at manatiling buhay sa kabila ng tila pagsabog mula sa loob. Salamat, makalangit na kulog, aniya sa mababang tinig, sa pagpanday sa katawang ito sa loob ng 100,000 taon, ang Thunder Tribulation, pala, maaari kong pinuhin. At sa isang iglap, tumigil ang kulog, nagkawatak-watak ang may itim na ulap at bumuhos ang matagal ng nawalang liwanag. Sa sandaling yun, tumigas ang ekspresyon ni Fang Lingxiao, wika niya sa kanyang isip, tulad ng inisip ko, napagtanto niyang may kakaibang kamay na kumikilos sa likod nito, at hindi basta-basta. Kung hindi ko siya maalis agad, hindi mapapanatag ang aking Dao Heart, bulong niya habang sumisirit ang espiritual na liwanag sa kanyang mga mata. Agad niyang tinipon ng lakas upang tumakbo pabalik sa sect, kailangan kong ipaalam na buhay pa ako, ngunit biglang nanghina, bumagsak ng patihaya, at naupo habang sumusuka, buwisit, sigaw niya, hinahaplos ang kanyang ulo, punong-puno ng Thunder Tribulation, ang buong lugar na ito. Hindi ko magamit kahit kapirasong cultivation, pumikit siya, pinakalma ang hininga, kung ganun, ito na lamang ang natitirang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Fang Lingxiao ang kanyang mga mata, may ngiting tagumpay sa labi, sa isip niya ay umalingaw-ngaw ang masayang conclusion, nagawa ko, tunay na magagamit ko ang kapangyarihan ng makalangit na kulog para sa aking pundasyon. Sinipat niya ang makalangit na kulog na tila gumugulong sa kanyang mga palad, sinusukat ang potensyal at panganib nito, gayunman, ang mabalasik na kulog na ito, kailangan ding pinuhin, paunti-unti, kung hindi, at lamunin ako nito ng buo, tiyak na sisabog ako mula sa loob, higit ang pinsala kaysa pakinabang. Itinukod niya ang isang kamay sa noo, tumitig sa malayo na parang binabasa ang hinaharap, dapat kong gamitin ng paunti-unti ang bagong pininong pagkultiba na ito. Bahagya siyang kumunat noo, wala nang ibang paraan, maglalakad na lamang ako pabalik. Isang buwan ang lumipas, sa Lingjing City, kumikislap at nagtatagisan sa kalangitan ang mga Swordshi, Worry mga kidlat na bakal na nag-uunahan, sa gitna ng labang yon, isang batang babae, nakabihis parang general, ay walang humpay na sumusugod, bawat galaw ay tulad ng matalim na sibat na humahabol sa kalaban. Sa ibaba, nakaupo si Fang Lingxiao, kumakain ng mga pastry na parang walang pakialam sa gulo. Matapos sandaling pagmasdan, napabuntong hininga siya, hindi masyadong payapa ang mundo ngayon, ano? Paglingon, ngumisi siya sa taong nasa kabilang mesa, matay kumikislap ng pasasalamat, pero salamat pa rin sa pag-anyaya na kumain, matagal na akong walang nakakausap ng ganito. Ngumiti ng malumanay ang batang babaeng may asul na buhok, huwag ka nang maging magalang, kahit ganito na ako katagal dito. Ito pa rin ang unang beses na makilala ko ang isang tao mula sa labas. Sa sandaling yun, hinagis ni Fang Lingxiao ang isang jade pendant sa kanya, magaan ang ngiti at mariing nagsabing, "Hoy, batang ale, mukhang maganda ang koneksyon natin, maaari akong tumulong sa iyo sa isang bagay, bilang ganti sa paanyaya mo sa akin." Tiningnan ito ng babae at nagtanong, "Ano ito?" Itinuro siya ni Fang Lingxiao, ipinaliwanag kung paano gamitin ang jade pendant, kung may mangyari. Basagin mo lang yan, at tiyak pupunta ako. Nang marinig ito, napangisi ang batang babae bago tinanggap ang pendant, kasabay nito, mahinahong sambit ng babae, hindi ko kailangan ng tulong mo, pero maganda ito, itatago ko na lang. Bahagyang umiling si Fang Lingxiao, may halong pag-aalinlangan sa tinig, mukhang hindi ako pinagkakatiwalaan, pero mas mabuti na yan kaysa dagdagan pa ang problema. Mula sa gilid ng kanyang mata, tinapunan siya ng babaeng may asul na buhok at nagpaalala habang nakatingala sa langit, "Kung ako sa'yo, umalis ka na." Ang taong yun sa kalangitan, napakalakas, baka gumuho ang Lingjing City. Umangat ang kilay ni Fang Lingxiao, may bahid ng hindi paniniwala at nagsabing, "Sinasabi mo ba talaga siyang ganun kalakas?" Ngumiti lang ang babae at masayang tumugon, "Ang mga katulad mo, nakakatuwa, kahit mukhang kakaiba ka, isa ka pa ring mortal. Huwag masyadong magmayabang." Tumugon si Fang Lingxiao ng pabigla, parang kidlat na walang paabi. Kung mamamagitan si City Lord Lan Yunao ng Lingjing City, ito'y isang walang kwentang bagay, maaari kang manatiling panatag, bulong niya sa sarili, bago ay dugtong sa isipan, kaya pala iniisip niyang isa akong mortal,
Mukhang hindi pa ganap ang kanyang mga mata ng langit na espiritu bulaklak. Bago tumugon, ibinaba ng batang babae ang ulo, may bigat sa tinig, pumanaw siya 30 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, napasinghap si Fang Lingxiao sa gulat, nahulog ang pastry mula sa kanyang kamay, ano? Bigla, nag-ipon ng lakas ang babae, saka sumibat palayo, sigaw ay parang babala ng isang kampana sa gitna ng gabi. Umalis ka na agad ang City Lord ngayon, wala pang ikasampung bahagi ng kapangyarihan ni Lan Yunao. Nakatitig lang si Fang Lingxiao, tila hindi pa rin kayang tanggapin, maging ang isang tao na kasing antas ni Lan Yunao ay pumanaw na, 100,000 taon, tunay ngang nagbago na ang lahat. Sa mismong oras na yon, isa sa 2 mandirigma sa himpapawid ay malakas na bumagsak sa lupa dahilan magsanhi ng pagsabog at hukay. Doon makikita ang babaeng kawal na nakahandusay, umuubo ng ilang beses, pilit bumabangon. Bumaba ang lalaking may pulang buhok, apoy ang pumipintig sa mga palad, at malamig na inutusan, ilabas mo ang inner core ng dating City Lord, Lan Yunao, at baka maisaalang-alang kung palayain ang Lingjing City. Matatag na sagot ng babaeng kawal, huwag ka nang mangarap pa. Napangisi ang lalaking may pulang buhok, may halong paghangang may yabang, matatag ka rin pala, wika niya habang pinaalab lalo ang kanyang apoy. Nang pilit tatayo pa ang sugatang mandirigma, bumaba mula sa langit ang babaeng may asul na buhok, ang parehong nakita kanina ni Fang Lingxiao, at sumigaw, Aling, hayaan mong ako ang pumalit sa'yo. Tiningnan siya ni Aling, may bahid ng pag-aalala sa boses, City Lord, medyo nag-aalala ako, pero ang iyong katawan. Ito'y utos, mariing sabi ng City Lord, malamig at mariin, iligtas mo ang mga tao sa lungsod. Walang magawa si Aling kundi yumuko at nagsabing naiintindihan. Samantala, napataas ang kilay ng lalaking may pulang buhok nang marinig yon, at may mapanuyang nagsabi, kaya pala, ikaw na pala ang City Lord ng Lingjing City ngayon, mas mahina ka pa rin kaysa kay Lan Yunao, mahina at kaawa-awa. Tumipon ng enerhiya si Aling at sumibat palayo, itinuwid ng City Lord ang kanyang likod, tinaas ang baba, at malamig na sinabi, walang silbi ang magsalita pa, itinaas niya ang kamay, nagtipon ng espiritual na enerhiya sa kanyang kamay na tila umuukit sa hangin, dahil ito, ang aking misyon. Pinagsama-sama niya ang lahat ng kapangyarihang nananahan sa kanyang katawan, ramdam ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang dahan-dahan siyang umatras, tila sinusukat ang bawat hakbang patungo sa kalaban, bago biglang sumargo sa isang pag-atakeng kayang magbasag ng hangin. Ang lalaking may pulang buhok, nakangising parang demonyo, ay agad ding nagpakawala ng sarili niyang lakas, tumatawa ng malalim, may halong pananabik, ito na ang mas kawili-wili, bulong niya na parang hamon. Sa isang iglap, sinamantala ng City Lord ang bahagyang pagkalito ng kalaban, isang mabilis na pag-ikot sa gilid, isang mabilis na hakbang sa likuran, at buong puwersang inihulog ang mabangis na atake, parang libu-libong matutulis na tinik na biglang sumulpot mula sa kalaliman ng lupa, sa matinding bagsak niya, nagkadurog-durog ang lupa, sa kanyang kamay, kumikislap at umiikot ang humuhubog na sword chi na tila may sariling buhay. Ang lalaking may pulang buhok, na kanina'y magaan lang na naitaboy ang unang pag-atake, ay napahinto at napatingala sa bumabagsak na malabag yung sword aura. Itinaas niya ang kamay na parang sasalubong sa ulan ng apoy, ang mga mata kumikislap sa pananabik, ito na ba ang Heavenly Spirit Flower Pupil, talagang, kawili-wili. Hindi nag-aksaya ng oras, bumasag siya ng isang mas mabangis, mas nakakatakot na pag-atake, at sa isang iglap, winasak ang Heavenly Spirit Flower Pupil attack, dagwang napa-atras ang City Lord, pilit pinapawi ang panginginig ng katawan, isang mapanuyang ungol ang kumawala sa lalaking may pulang buhok, isang maalamat na espada na sinasabing nagnanakaw ng buhay, ito lang ba ang kaya nito? Samantala, sa di kalayuan, mariing tinawag ni Aling si Fang Lingxiao, kita sa mukha ang pag-aalala, napakadelikado ng lugar na ito. Kailangan na nating tumakas ngayon, ngunit imbes na sumunod, itinaas ni Fang Lingxiao ang kamay at tumingala, parang batang namamangha, wow, ang galing naman ng skill na to. Nagmamasid si Aling, kita sa mga mata ang pagkalito, habang pinapanood ang kapangyarihang umiikot na parang walang hanggang buhawi, kaya ito ng City Lord, mahina niyang bulong, tumuro si Fang Lingxiao, direkta sa pinagmumulan ng tensyon, sino ang lalaking kinakalaban mo kanina? Napakurap si Aling, tila hindi makapaniwala, hindi mo siya kilala, bamigat ang boses niya. Siya si Fang Lingxiao ng Lingxiao Sect, isang kilalang kilala sa pangungulekta ng inner core mula sa malalakas na nilalang na nag-transform,
may kapangyarihang kahit mga tanyag na sect ay pinadapan niya. Sa Ling Xiao sect, ang iniwan niya ay kaguluhan at kapahamakan, dahil ang iniintindi niya ay ang sarili lang, wala siyang puso. Pagkarinig sa mga salitang yon, tila hinigop ng katahimikan ang buong paligid. Nanigas si Fang Ling Xiao, worry binihag ng mabibigat na iniisip. Dahan-daang ipinikit ni Aling ang mga mata, at nang muling nagsalita, ang kanyang tinig ay naging kasentalam ng kutsilyo, habang unti-unting naglalaho ang anyo ni Fang Ling Xiao sa harap niya. Umalis ka na agad sa Lingjing City. Bawat tibok ng oras, mas lumalapit ang panganib. Pagmulat ng kanyang mga mata, biglang nanlaki ang mga ito sa pagkabigla. Wala na si Fang Ling Xiao sa kanyang harapan, at sa hangin, pabulong ang kanyang nausal. Ha, saan na siya napunta? Sa parehong sandali, mariing pinipilit ng lalaking may pulang buhok ang City Lord, ibigay mo na agad ang inner core ni Lan Yunao, baka sakaling maawa pa ako't buhayin ka. Bago siya tumugon, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng City Lord, namumuo ang dugo sa kanyang mukha, bakas ang hirap at galit, unti-unti siyang tumingala, mahigpit ang pagkakakuyom ng panga, at sa malamig na tinig na tila bumaon sa kaluluwa, ibinulong niya, sa panaginip mo lang. Pagkarinig sa mga salitang yon, tumagos ang matalim na titig ng lalaking may pulang buhok, si Ling Xiao, na parabang sumusugat sa kaluluwa. Mula sa kanyang kamay, unti-unting sumambulat ang nakakakilabot na sword aura, kumikislap sa malamig na asol, tila isang anino ng kamatayan na dahan-daang gumagapang, sa tinig na mabigat at walang bahid ng awa, marahan niyang winika, huwag kang magmadali sa sagot, ang maliit na espada sa aking kamay, sa oras na bumaon ito sa iyong laman, dudurugin ka sa walang bilang na piraso ng sword light, at sisibog sa kaloob-looban mo, mas masahol pa yun kaysa sa mismong kamatayan. Napakagatlabi ang City Lord, bahagyang yumuko, at sa pagitan ng mabigat na katahimikan ay sumulpot sa kanyang isipan ang isang alaala, ang malinaw na tinig ng ating bida, kung may mangyari, durugin mo lang ito, tiyak na tutulong ako. Napatingin siya sa jade sa kanyang kamay, mabigat, malamig, at tila puno ng pangungulila. Samantala, bahagyang ipinikit ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, worry dinadama ang lihim na alon ng enerhiya sa hangin. Sa mababang tinig na mabigat sa pandinig, nagtanong siya. Mas mahigit, bakit may kakaibang spiritual energy ang babaeng ito? Mabagal niyang iniangat ang isang daliri, kumokontrol sa espada na yari sa dalisay na enerhiya, gumagalaw na parang ahas na handang sumalakay. Malamig niyang idinagdag, mas mahigit, hindi bale, hahanapin ko na lang ang aking daan sa lungsod, pagkatapos kong patayin siya. Hindi pa natatapos ang huling pantig nang biglang sumalpok sa kanyang mukha ang isang malakas na suntok, tila kulog na pumutok sa balat. Tumilapon siya ng ilang metro, duguan ang labi, kasunod ang dagandong ng pagsabog na nagpayanig sa paligid. Sa puntong ito, nakaluhod sa lupa ang City Lord, pilit binubuong muli sa isipan ang nangyari, habang nakatitig kay Ling Xiao na animoy isang halimaw. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang bigat ng buntong hininga ni Fang Ling Xiao. Mas mahigit, lahat ba nang mula sa lahi ni Lan Yunao ay ganito kitigas ang ulo? Napalingon ng City Lord, gulat na gulat, at sinalubong ng matalim na titig ni Fang Ling Xiao. Mas mahigit una kong inakala na dudurugin mo ang Jade Pendant para iligtas kita. Sa ganun, mababayaran ko ang kabutihan ni Lan Yunao sa akin noon. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, mas mahigit, at saka, mapapawi ko na rin ang utang ko sa pag-anyaya mo sa akin na kumain. Mabigat ang bawat hakbang niya pasulong, nakatuon ang titig na matalim gaya ng espada sa lalaking may pulang buhok, mas mahigit, ngunit sa ngayon, may personal akong galit sa isang lalaking nag-aangkin na siya ay si Fang Ling Xiao. Pinunasan ng lalaking may pulang buhok, na nagkukunwaring si Ling Xiao, ang dugong gumuhit mula sa kanyang pisngi, hindi kailanman inalis ang tingin sa kalaban. Sa malamig na tinig na puno ng pang-uuyam, winika niya. Mas mahigit, isa na namang nilalang na sabik sa kamatayan. Kayo talagang mga tao, para bang may hiling na mamatay. Napasinghap ang City Lord, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Mas mahigit, ano, ang mga tainga na yan, mula ka sa Demon Clan, hindi ba't matagal na silang naglaho, 10,000 taon na ang nakalipas. Sumangga ang matinding lamig sa boses ni Fang Ling Xiao, bawat salita ay parang talam na humihiwa sa hangin. Mas mahigit, bilang miyembro ng Demon Clan, bakit ka nag-angkin ng pangalang Ling Xiao? At bakit ka nagnakaw ng inner core ng iba? Ibinaling ng lalaking may pulang buhok ang kanyang ulo pababa, at mula sa katahimikan ay sumingit ang mababa, nakakatindig balahibong tawa.
Mas mahigit, yamang natuklasan mo na, wala nang saysay magtago. Mabagal niyang iniangat ang mukha, at kasabay nito'y sumabog ang kanyang demonic power, parang nagngangalit na bagyo ng apoy na walang hanggan. Mas mahigit, gagamitin ko ang tunay kong kakayahan, para maglaro sa iyo, at sa sandaling iyon, isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao, ang Heavenly Flame Demon Wolf, isang nilalang na nasa Spirit King Realm, para sa City Lord, biglang bumigat ang mundo. Ang bawat kalamnan niya'y tila inalihan ng mga tanikalang yari sa hangin, mahigpit at walang takas, mas mahigit, ang bigat ng pressure, itinago pala niya ang tunay niyang cultivation kanina. Samantala, sumiklab ang tinig ni Fang Lingxiao, matalim na sigaw, wala akong pakialam kung sino ka, sagutin mo, bakit ka nag-aangkin bilang si Fang Lingxiao? Isang ngising walang malasakit ang ibinigay ng lalaking may pulang buhok habang naglalabas ng enerhiya, ang yabang mo, pero sa iyo. Wala akong maramdamang pagbabago bago ng spiritual energy, hula ko'y isa kang physic cultivator na nasa mataas na realm, tama, pero kahit sa pinakamataas na antas, spirit infant realm lang ang naabot niyan. At sa saglit na yun, na parang hinay pa ng hangin, naglaho siya sa harap mismo ni Fang Lingxiao, nag-ikot ang mga mata ng City Lord sa paligid, gulong-gulo dahil sa pagkagulat. Hindi inaasahan, biglang sumulpot ang lalaking may pulang buhok, mismo sa harap ni Fang Lingxiao. Nakataas ang baba, may ngising puno ng pagmamataas. Ngayon, umabot na ako sa Spirit King Realm, at ang agwat sa pagitan natin ay singlayo ng mga bituin sa langit. Ngunit, sa halip na matakot, kalmado at walang bahid ng emosyon ang tinig ni Fang Lingxiao nang sumagot, tuwid at malamig. Mas mahigit, ano naman kung ganun, pagkarinig nito, lumapit palalo ang lalaking may pulang buhok, halos magdikit na ang kanilang mga hininga, sa kanyang palad, sumiklab ang apoy ng demonyo, kumikilos na parabang may sariling buhay. Mariin niyang wika, mas mahigit, ang paraan ng pagsasalita ng isa tulad mo, talagang nakakapagpagalit sa akin. Huminto siya, saka nagbigay ng banta, mas mahigit, bibigyan kita ng isang pagkakataon, lumuhad at magmakaawa ka ngayon, kapag nasiyahan ako, sasabihin ko sa iyo. Bahagya siyang ngumisi, idinagdag sa mababang tinig ang isa pang patibong. Mas mahigit, kung matatalo mo ako, saka kita sasabihan, syempre, ang posibilidad na iyon ay magiging. Hindi na niya natapos ang huling salita, bago pa niya mabigkas ang, hindi, sumiklab mula kay Fang Lingxiao ang isang ultimate killing move, matalim at biglaan, parang kidlat na humahati sa dilim ng gabi. Tumilapon ang lalaking may pulang buhok, bumulusok sa isang malayong batong nagpasabog ng makapal na alikabok. Napatingin ng seryoso ang City Lord, ramdam ang mabigat na enerhiyang bumalat sa paligid. Habang unti-unting lumalabo ang ulap ng alikabok, tumambad ang nakahandusay at walang kibo na katawan ng lalaking may pulang buhok. Marahang kinamot ni Fang Lingxiao ang sariling tainga. Saka itinuro siya gamit ang kabilang kamay, sa tinig na puno ng panunuya. Winika, mas mahigit, kung sinabi mo lang kanina na pagkatapos kitang talunin ay magsasalita ka, hindi ba mas maganda sana? Pagkalipas ng ilang saglit na tila walang tugon, nananatiling balisa ang City Lord para kay Fang Lingxiao, agad siyang nagdesisyong paalisin ito sa panganib. Senior, bilisan mo na ang pagtakbo, ang lahing demonyo ay hindi kayang tapatan ng ating mga mandirigma, sigurado akong may tinatago pa siyang mas matinding lakas. Ngunit kalmado ang tinig ni Fang Lingxiao habang tumugon, huwag kang mag-alala, may natitira pa akong lakas na maaari kong gamitin. Samantala, matapos siyang mapabagsak, ang lalaking may pulang buhok, na tila lasing sa kapangyarihan, ay ngumisi at nagsalita ng may paghamak, binabati kita, matagumpay mong pinagalit ako. At sa isang iglap, lumipad siya patungo sa direksyon kay Fang Lingxiao at biglang humampes ng isang mabangis na palo. Nang makita ito, napasigaw sa takot ang City Lord, Senior, mag-ingat ka. Ngunit ang hampas ay bumagsak na parang kidlat mula sa kalangitan, dumurog sa lupa at nagpagulong sa alon ng pagsabog. Napa-atras ang City Lord, napilitang umatras dahil sa matinding puwersa. Sa sandaling yon, nag-apoy ang mga mata ng lalaking may pulang buhok, apoy na kumikilos na parabang mula sa impyerno mismo. Sa tinig na mababa ngunit tila umuukit sa hangin, mariin niyang winika, mas mahigit, hindi pa tayo tapos. Kasunod nito, pinakawalan niya ang isang atakeng apoy na hindi kayang arukin ng isipan. Itinakip ng City Lord ang kanyang mga kamay, nanginginig habang bumubulong, ang apoy, napakalakas, kahit ang lupa ay tila natatakot. Wala siyang magawa kundi umiyak, sabay sabing, Ama, patawad, hindi ko na matutupad ang iyong huling mga hiling.
Sa harap niya, lumitaw ang isang figura na tila umaabot sa kanya. Sa kanyang paningin, parang sagot ito sa kanyang hiling, namatay na ba ako? Ang aking ama ba ang sumando sa akin? Hinawakan niya ang kamay ng figura at tumawag, Ama, namimiss kita. Isinara niya ang kanyang mga mata, patuloy na tumatawag sa kanyang ama. Samantala, si Fang Lingxiao, nasunog na ang kanyang damit, ay nagsalita ng may pagkamangha, Hoy nene, minaliit kita. Hindi ba, ang iyong kakayahan ay hindi nalalayo sa iyong ama na si Lan Yunao, tunay ngang ang estudyante ay hihigit sa kanyang guro. Nang makita ito, biglang nabuhayan sa pagkagulat ang City Lord sabay tanong, Senior, bakit ikaw, bakit parang wala lang sa iyo ang lahat ng ito? Hinayla siya ni Fang Lingxiao paitaas, sabay sabing, mamaya na natin pag-usapan ang pagiging ninong. Habang lasing sa sarili niyang kayabangan ang hanggal na asong yun, ipagkakaloob ko sa iyo ang isang biyayang hindi mo inaasahan. Malakas siyang itinapon pasulong gamit ang tinatawag na City Lord Missile Technique, kasabay nito, umiiyak ng walang luha ang City Lord, naguguluhan kung bakit nauwi sa ganitong trahedya. Samantala, ang lalaking may pulang buhok ay napahinto sa gulat, nagtaka kung siya ba'y naglaho na o naging abo, anong tunog yun? At sa isang iglap, sumugod ang pinuno ng lungsod sa direksyon ng lalaking may pulang buhok, habang ito'y patuloy na sumisigaw. Napangisi ng may paghamak ang lalaking may pulang buhok habang sinasabi, gusto mo ba akong patawanin sa ganitong atake, ni hindi nga masira ang aking pananggalang. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, pinalo siya sa ulo ng pinuno ng lungsod ng may malakas na kalampag. Dahilan mapatila po nito habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at bumagsak siya patalikod sa lupa. Kamandat siya na parang nagising mula sa panaginip at nagtanong, nasugatan ba ako? Bakit nangyari ito? Nasaan ang aking pananggalang na espiritual na enerhiya? Nilingon niya ang kanyang katawan, hindi makapaniwala, umaasa ba talaga siya sa babaeng ito, mag-isa? Nakaupo sa lupa, sumigaw ang pinuno ng lungsod, hawak ang kanyang ulo sa matinding sakit. Habang nasa ilalim ng pagkabigla ang lalaking may pulang buhok, ipinaliwanag ni Fang Lingxiao, ang tagapagdala ng mga mata ng langit na bulaklak ay likas na walang kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Kapag pinilit ang pagkaltiba, lalo lamang manghihina at manghihina ang kanilang katawan. Patuloy na sambit ni Fang Lingxiao habang makikita ang lalaking may pulang buhok na napailing sa direksyon ng boses sa likod. Ngunit kapag naubos na ang espiritual na enerhiya, sisipsipin nito ang pangunahing espiritual na enerhiya ng iba sa kamanghamanghang bilis, lalo na mula sa pinakadalisay na sandata ng mga sinaunang demonyong halimaw na tulad mo, Heavenly Fire Demon Wolf. Nang marinig yun, seryosong pamaling ang lalaking may pulang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, paano mo ito nalaman? Dito, makikita na nakapwesto si Fang Lingxiao sa itaas, nakatayo ng buong tapang, walang saplot, mga kamay sa baywang, tila isang Diyos ng digmaan na bumaba sa lupa. Samantala, namumula ang pisngi ng City Lord, sabay turo habang nanginginig sa gulat, Senior, ang iyong pantalon nasan na? Ngunit tila walang pakialam si Fang Lingxiao, itinaas niya ang kanyang kamay na parang sinasabi, wala lang yan, ang mga cultivator, aniya, hindi dapat nababahala sa mga mumunting bagay. Itinawid niya ang kanyang mga braso sa harap, at dumiretso sa usapan, sige, sabihin mo na ngayon, bakit mo gustong magpanggap bilang si Lingxiao? Kung sasabihin mo ang totoo, ipagkakaloob ko ang iyong buhay, pero kung magpapatuloy ka sa panlilinlang, ang iyong esensya ay tuluyang maglalaho. Ibinaba ng lalaking may pulang buhok ang kanyang ulo, ang tinig niya ay mabigat, ikaw pala, minaliit kita noon, pero huwag mo rin akong maliitin. At sa isang iglap, bigla niyang binigkas, bumaba ang langit na apoy, ito ang aking tunay na anyo. Ang kanyang katawan ay nagliyab, nabalot ng apoy na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Si Fang Lingxiao, na nakatayo sa pinakamalapit, ay nanatiling kalmado, walang ekspresyon, walang takot, nakatayo lang ng may kumpiyansa, ni hindi man lang pinagpawisan sa init. Ngunit ang pinuno ng lungsod ay napaatras, tinakpan ang kanyang mukha, hindi kinaya ang matinding pressure na bumalot sa paligid. Samantala, sa pintuan ng lungsod, si Aling ay abalang-abala sa paglilikas ng mga tao, bilisan ninyo, huwag nang magpatumpik-tumpik, tumakas na kayo, magmadali, sigaw niya habang pinapalayas ang mga mamamayan. Ngunit, bigla siyang napahinto, lumingon siya, at mariing nagtanong, ano yun? Isang segundo lang ang lumipas, at pumangit ang kanyang mukha, at doon, nakita niya sa di kalayuan ang naglalagablab na apoy na sumisira sa buong lungsod.
Sa parehong sandali, makikita ang lalaking may pulang buhok ay nagbagong anyo, mula sa tao, naging isang demonyong fire demon wolf. Humanhill siya ng paulit-ulit, ang tunog ay parang pag-iyak ng kalikasan habang naglalabas ng malakas na bugso ng apoy. Ngunit habang ang pinuno ng lungsod ay nabalot ng takot at gulat, si Fang Ling Xiao ay nakatayo pa rin, tila nanunood lang ng isang nakakatawang palabas. Galit na galit, naglabas ang demon wolf ng apoy na parang demonyong galing sa kailaliman ng impyerno. Kasabay nito, mariin niyang sigaw, "Kayong mga peste, hayaan ninyong masaksihan ko ang inyong tuluyang pagkawasak at kawalan ng pag-asa."